Okay. So, dito sa video natin, no, tuturo ko lang kung paano ilagyan ng sinulid itong portable na sewing machine natin. So, ito, applicable naman siya sa lahat ng sewing machine na portable kasi halos magkakamukha lang naman to. So, una, syempre kunin natin yung sinulid natin. So, ito, meron ako yung maliit lang. Tapos, tingin tayo dito sa taas. Usually, nandito yan. Ayan. So, yung akin, nandito siya. Tanggalin mo lang yan. Yan, nahulog. Kung meron man. Tapos yung sinulid, lagay mo lang siya dyan. Tapos, balik ko yung... Saan ba yan? Nahulog. Okay, nahanap ko na. So, lagay lang natin to. Yan. Meron ding mga portable sewing machine na patayo naman yung lalagyan nila ng sinulid. So, tingin ko kapag yun, hindi naman kailangan to. Kahit hindi na siya ilagay. So, ulit lang natin yung sinulid. Tapos, may directions naman yan. No? Usually, meron siya dito, yung una. Yan. So, sabit lang natin siya dito hanggang mag-click. Yan. Tapos, dito na. Yan. Meron siya mga pattern naman. Yan. So, pasok lang natin siya dyan. Tapos, dito. Yan. Tapos, ayan, makikita natin, meron siyang arrow. Sundan nyo lang yan, may mga arrow naman sila. Tapos dito medyo iba yung akin kasi nakatago siya. No? So yung akin papasok lang ng ganyan. Yung ibang mga portable sewing machine, yung una ko, yung maliit, yung mga kulay violet or purple, meron siyang bakal dito na lumalabas. So para mapalabas nyo yun, ikutin nyo lang yung hand wheel niya dito sa gilid. Yan. Ikutin nyo lang siya counterclockwise papunta dito. Pag ganun. Yan. Tapos aangat yung bakal niya dito. Pero itong akin kasi ngayon, wala siyang gano'n. No? So, nasa loob. Basta i-slide ko lang siya dyan. Yan. Tapos, kung meron kayong automatic threader, katulad nitong akin. Ayan. So, binaba ko lang. Yung akin, meron siyang auto threader. No? Makikita nyo, ayan, ganyan yung itsura niya. Zoom in ko lang. Yan. So, ang gagawin natin dito, yung sinulid, ilalagay mo siya dyan. Yan. Tapos, ito, yan. Pupush mo lang yan, pababa. Yan. Tapos, makikita natin, bumaba rin to. Tapos, dun sa harap nung karayom, ilagay natin yung sinulid dun. Yan. Tapos, yan. At, pasok na. Yan. Tapos na. So, hilahin lang natin to. Yan. Tapos, ilagay natin siya sa ilalim ng pressure foot. Yan. Ilagay natin siya dyan. Tapos, ang susunod naman natin gawin ay yung sa bobbin. Yan. So, yung akin, ini-slide lang. Hindi siya natatanggal. Yung iba naman kasi, katulad nung unang sewing machine ko, i-slide tapos tatanggalin. Yan. So, sa paglagay naman ng bobbin natin, yan, letter P dapat, no? Dapat yung sinulid nandito sa left. Yan. Ganyan siya dapat at sorry. Napindot ko. At hindi siya dapat pag ganito na parang number 9. Dapat parang letter P. Ayan. So, pasok lang natin yung bobbin. Sandali. Nagulo ko yung aking sinulid. Labas ko lang ulit. Lagay natin sa ilalim ng pressure foot. Tapos, yung bobbin natin, letter P, pasok na natin siya dyan. Yan. Tapos, yung akin, mapapansin ninyo, meron siyang parang ngipin dito. Yan. So, hawakan nyo lang to para hindi siya umikot. Habang hila ninyo yung sinulid. Ipasok nyo lang doon, tapos, slide natin. Ayan. So, pag na-slide na, yan. So, hilahin lang natin ng konti pa. Yan. Ako usually sinasara ko na to kasi okay naman na. Yan. So, ibaba lang natin yung pressure foot. Yan. Tapos, ikutin natin yung hand wheel. Yan. Ikutin natin yung hand wheel dito. Counterclockwise, papunta sa atin. Yan. Tapos, makikita natin na bababa yung karayom. Yan. So, habang ginagawa natin yan, habang pinipihit natin, hawakan natin yung sinulid dito. Yan. Mula dun sa karayom para hindi siya mahila. Yan. So, ikutin lang natin. Mga isa o dalawang ikot lang.
hanggang sa mapansin natin na nakuha niya na yung sinulid dun sa bobbin. At ayun na nga, at hindi siya nakuha. Ayan, nandun siya sa baba. Yan. Okay. So kapag nakuha na yung sinulid sa bobbin, ito yun. Yan. Papansin niyo umiikot yung bobbin natin sa loob. Yan. Tapos ito naman yung sa karayom. Pareho sila sa ilalim lang ng pressure foot. Pagsamahin lang natin. Yan. Tapos pwede nyo nang ilagay yung tela. Pwede na kayo manahi. Yung baba, itong tela natin. Ito ano lang to. Scrap lang. So try lang natin siya dito. Yan. So pag nandyan na, ibaba lang natin yung pressure foot. Yan. Tapos pili lang kayo ng pattern na gusto ninyo. Yung ibang machine iniikot, yung iba dipindot, yung iba digital din. So yun, iba-iba depende sa inyo. Yan. So yung straight lang, putin ko muna ay mapindot eh. Yan. So tapos adjust din natin yung tension. Yan. So ako nasa auto lang siya palagi. Kung gusto niyo sobrang higpit nung tahi, ilagay nyo lang dun sa plus. Yan. Again, yung iba iniikot lang din. Meron silang number, mga 1 hanggang 10. Pero yung akin naman, ini-slide siya. Yan. Kapag naman tinaas natin, yun yung less yung tension. Yan. So, hindi niya masyadong hila. Yan. So, yung tension depende dun sa tela. No? Pero ako usually, iniiwan ko siya dito lang sa auto. Yan. O yung normal na tension lang. So, tapos, start na natin. Yung akin hindi siya di-pedal, no? Push button siya. So, pag pinindot ko to, ayan. Tapos yung speed, nandito siya sa akin. Pwede nating bilisan. Ayan. Tapos yung aking reverse stitch, ito naman. Pang-lock ito. Ayan. So, pag pinindot natin, pabalik yung tela sa halip na pahigop. Ayan. So, ginagawa natin to pag simula nung stitch at saka pagkatapos dun sa dulo para nakalock yung tinahi natin at hindi siya matanggal. Yan. So, ganun lang. Pagkatapos, yan, taas lang natin yung pressure foot. Pagtapos na, silahin lang natin. Yan. Sa likod. Tapos, yung iba, na portable na sewing machine, meron siyang cutter dito sa gilid. Pero yung akin wala. So ginagamitan ko lang siya ng gunting. Meron din yung iba parang may button lang na pipindutin tapos automatic mapuputol na yung thread. So ito yung ayan na. Sample lang naman to.